Sabi nila, kapag may narinig kang malapad na pakpak sa gabi, huwag mong hanapin kung saan nanggagaling. Pero sa panahon ngayon, sino pa ba ang nagmamasid sa dilim? Mas marami ang gising pero nakatutok sa phone, naghahanap ng content, naghahabol ng likes, at hindi napapansin na may mga nilalang na patuloy gumagalaw sa labas. Gaya ni Lyra, isang 27 anyos na night shift graphic designer na sanay sa puyatan. Sa sobrang dami ng deadlines, hindi na niya alam kung anong araw na, basta gising siya kapag tulog ang lahat. At sa tuwing 3:00 ng madaling araw, may naririnig siyang kakaibang tunog sa bubong ng apartment. Hindi ito pusa. Hindi ito hangin. Hindi rin ito kaluskos ng kahoy. Iyon ay parang malaking pakpak na hinahampas sa ere. Noong una, inisip niyang pagod lang siya. Pero habang tumatagal, parang pababa ng pababa ang tunog. At parang papalapit ng papalapit sa bintana niya. Isang gabi, habang nagkakape si Lyra, may malakas na tunog mula sa bubong. Hello. Hello. L.A.T. Napahinto siya. Hindi normal ang tunog, malalim, mabigat, parang pakpak ng malaking ibon. Kinabukasan, pag-akyat niya para tingnan ang antena, may nakita siyang scratch mark sa bubong. Mahahaba. Matatalim. Hindi gawa ng pusa. Hindi rin ng ibon. Parang marka ng kamay pero sobrang laki. Habang pauwi galing trabaho, sumakay siya ng tricycle. Tahimik ang biyahe hanggang biglang nagsalita ang driver. Ingat ka sa bubong ng apartment mo, Ma'am. Napakunot ang noo niya. Bakit po? Tumingin ang driver sa rear mirror, seryoso ang mukha. May nilalang na gumagala sa lugar ninyo. Huwag ka lalabas ng madaling araw. Anong nilalang? Yung naghahanap ng puso. Hindi na siya nakapagsalita. Pagbaba niya, nakita niya ang driver na mabilis na tumakbo paalis, para bang ayaw manatili sa lugar. Kinabukasan, kumalat ang balita. Ang kapitbahay nilang si Aling Maritz, huling nakitang buhay kagabi, pero ngayon wala. Naiwan ang pinto, bahagyang bukas. At sa bakuran niya, may 2 malalaking bakas ng paa, parang paa ng tao, pero mas mahaba, mas matulis at patungo sa bubong. Hindi makapagsalita ang mga tao. Pero sabi ng isang matanda, may amoy ng dugo. May wakwak dito. Hapon. Umakyat si Lyra sa rooftop para magpahangin. Doon niya nakita ang matandang babae na kilala sa baryo bilang manghihilot. Anak, sabi nito, alam mong binabagabag ka. Nang ano po? Umiti ang matanda pero bakas ang bigat. Nang nilalang na minsan ay tao pero ngayon kumakain ng laman ng buhay. Wakwak po, mahina niyang tanong. Kapag naririnig mo siyang lumilipad malayo siya, sagot ng matanda. Pero kapag hindi mo na siya marinig tumingin ito sa kanyang direksyon. Nasa likod mo na siya. Gabi. Habang naggagawa siya ng project, narinig niyang muli ang tunog. Hello. Hello. L.A.T. Habang tumatagal, lumalakas. Lumilipad, paikot-ikot, papalapit. Hanggang sa biglang tumigil. Walang tunog. Walang hangin. Walang galaw. At ang bintana niya dahan-dahan, parang may humihila mula sa labas. Nanginginig, kinuha niya ang flashlight at lumapit sa bintana. Huminga siya ng malalim. Binuksan niya ng bahagya. At doon niya nakita isang babaeng payat, sobrang payat, na parang butot balat. Nakapayong ang malaking pakpak, kulay itim na parang basang damit. Ang mga mata nito, mapupula, walang puti. At ang bibig, mahaba, parang tuka ng paniki, puno ng patalim na ngipin. Ang puso mo at bulong nito, paos, parang galing sa ilalim ng lupa. Mainit sa riwad. Habang papalapit ang nilalang, naalala ni Lyra ang sinabi ng matanda. Ang wakwak natatakot sa liwanag na hindi gawa ng apoy, kundi lakas ng loob. Huminga siya ng malalim, binuksan ang cellphone flashlight, at tiningnan ang nilalang ang dire-diretso sa mata. Hindi siya umurong. Hindi siya tumingin sa ibang direksyon.
At doon, napaatras ang wakwak, sumigaw ng matinis na parang nasusunog, at biglang pumailaklak. Waa! Hanggang sa lumayo, at tuluyang mawala sa madilim na kalangitan. Kinabukasan, muling tumahimik ang baryo. Walang sumalakay. Walang mawala. At si Lera natutong huwag palaging tumakbo sa takot. Natutunan niyang minsan, ang dilim na pinakanakakatakot ay hindi yung nasa labas, kundi yung nasa loob ng isip, na lumalaki kapag hindi mo hinaharap. Sabi ng matanda sa kanya, ang tapang minsan hindi sigaw. Minsan simpleng pagtayo sa harap ng takot, kahit nanlalamig ka. At mula noon, hindi na siya natakot sa tunog ng gabi. Dahil alam niyang ang takot nawawala kapag hinaharap mo ng buong puso.